Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ginawa yung ating mga bahay ng itik na low cost. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang ma-notify kung mayroon tayong bagong uploads. Sa pagda-duck farming guys, ang pina-priority natin ay ang budget sa kanilang pagpapalaki or sa kanilang grower stage. Yun po talaga yung pina-priority natin sa ating budget. Kaya low cost lang yung ginawa nating duck house. Pero tumatagal naman ito guys ng mga up to 5 years. Ngayon, ito yung kanilang tubigan, kanilang painuman. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon guys kung paano natin ginawa. At ang mga gamit natin ay purong kawayan. Yung mga matitigas na at matatanda na mga kawayan. Yan po yung ginamit natin para mas matagal talagang masira. Ginamitan lang po natin ng tali yung mga kawayan para hindi magbitak. Kasi kapag gagamit tayo ng nail, may tendency na magbitak yung ating kawayan. At yun pa yung dahilan kung bakit mas madaling mabulok yung kawayan. Kung makikita nyo, ang poste ay nasa gitna ng patubigan kasi mas pinaabanti natin ng kaunti yung kanilang patubigan para naman hindi rin madaling mabasa yung poste natin kasi kahoy lang po ito at madaling mabulok kapag laging nababasa. At ito naman yung mga poste guys, mga round log po yung ginamit. Pilay presyoning ko andyan? 150 po yung bili nito guys. Yan, ang lalaki na. Siguro aabot na yan ng mga 3 taon or 4 na taon. Tsaka mapapapalitan. Ayan. So, i-compare natin sa Coco Lumber, aabot ng mga 300. So, yung round log, kasi maraming mga kahoy dito, 150 lang po yung isa. So, yan. Then, dito naman sa, kasi tawagan nyo dyan, parlance. Dito naman sa itaas guys, kahoy, kawayan, kahoy. So, nag-alternate tayo. Nag-alternate tayo ng, para malakas kasi ang kapit ng nail natin, ng umbrella nail kapag kahoy. So, ayan. Dito, alalay na lang ito sa kawayan. Mas maganda kasi yung kawayan guys. Kasi matagal din mabulok. Ayan guys. At saka, mas lamang tayo sa kawayan kasi mahaba. At, ito yung tinatawag na sagunting kahoy din ang ginamit natin. Para maipakot talaga natin yung ating parlance. Yan guys. So yan lamang po yung mga detalye guys. Yung area pala natin guys ay hindi po siya level. Kumbaga nakahili ng kaunti, naka-rolling. So ginawa natin ng paraan para makapatayo talaga tayo ng duck house dito. Kung makikita nyo guys, kawayan lang po yung ginamit natin sa mga gilid. Tayo guys, kaya po natin tinipid yung ating duck house kasi nga wala tayong malaking budget. Ito na yung forma guys kapag malagyan na natin ng screen na flooring yung kanilang tubigan. So ito po yung rampahan nila. Ayan. Kaya ito po yung flooring. Then meron pa yung division dyan sa sa may bandang poste. At wala pang harang doon sa mismong lagayan ng PVC. Yan, ganun lang guys. Ito lang yung forma ng kanilang tubigan. So napaka-simple lang, napakadali lang gawin.
At ito na guys, malapit na talagang matapos. Nakapaglagay na po ng division. Ayan, itong mga harang sa gitna. At dito naman sa may bandang tubigan, nalagyan na din ng harang din. So talagang buyback po yung ating tulungan. So ito na yung finish guys ng ating patubigan. Meron ng mga harang sa may harap. Patayo po yung ating kawayan para makalusot yung ulo ng ating mga itik kapag umiinom. So ito na yung forma ng ating ginawang duck house. Ito po ay duck house ni Ma'am Kasuya. So malapit lang din sa ating itikan guys. Yung kinuha niya ng mga karpentero ay ito yung laging gumagawa sa ating duck house. Guys, finally nalagyan na po ng itik. Kararating lang po ng RTL na in-order ni Ma'am Kasuya. So nalagyan na po ito ng mga siguro tag 50 plus heads na female. So ayan, kararating lang talaga guys. Ayan po yung mga itik na in-order ni Ma'am Kasuya. Ito po ay RTL na in-order niya. Nasa mga 4 months po yung edad. At ito yung kabuuang duck house na ginawa ng ating mga karpentero. So ayan. At nag-extension din si Ma'am Kasuya dito guys. Na late ito ng paggawa kasi nga meron daw nadagdag na mga 100 plus sa kanyang order. So pinabilisan niya na paggawa.